Hindi na siya nagawang pigilan ng inang si Doña Josefina nang pilitin ni Gaston na bumaba kahit na anong sermon pang gawin ito sa kanya dala ng sama ng panahon. Pinili niyang magmatigas at sundin ang kanyang gusto. Ang tanging mahalaga sa kanya ng mga sandaling yun ay ang kalagayan ng kanyang anak na mag-isa lang kasama ng kanilang mga maid. Nagsama siya ng 2 driver para sigurado na magiging safe sila pababa. Umaga na halos ang sapitin nila ang villa sa Batangas. Palakas pa rin ang buhos ng ulan na tila walang planong tumigil. May kaunting hangin na rin noon. Nagsuspend na ng pasok sa school at trabaho. Maging ang ilang mga bus company ay walang biyahe. Mahahagip ang lugar nila ng bagyo na mas nagpadelikado. Hindi lang 6 na oras ang naging biyahe nila kahit na walang traffic dahil madulas ang kalsada. Lumagpas yon dahil sa sama na rin ng panahon, buong biyahe hindi magawang makatulog ni Gaston. Sumasakit man ang ulo sa puyat at pagod, nagawa niyang mapigilan ang sariling makatulog nito. Nasa villa na ako, Nati. Huwag ka na mag-alala kay Brixton. Aalagaan ko siyang mabuti. Makakahinga ka na ng maluwag. Focus ka na dyan. Magsaya ka. Unahin mo sarili. Sambit ni Gaston ang sagutin ng tawag ni Nati na halatang labis na rin ang pag-aalala sa anak nila. Kakarating lang niya ng villa noon. Halos kakapasok lang ng pintuan. Pinapalis niya pa ang ilang buti ng ulan na humalik sa kanyang katawan. Ginaw na ginaw siya pero hindi na yun alintana. Mabuti naman kung ganon, kailangan niya lang sigurong itulog ang lahat at bubuti ng pakiramdam niya. Baka napagod lang yan. Kapag hindi pa nawala, dalhin mo na sa ospital ha. Oo sige, ako nang bahala. Ingat ka dyan, balitaan kita mamaya. Diretso niyang tinungo ang silid ng anak kahit pahinarang siya ng maid at sinabihang magpalit na muna ng damit. Bahagya kasi itong nabasa. Hindi pa kasi tumitigil ang sasakyan at nakakalabas lang ng driver doon ang tumakbo na si Gaston upang makapasok na ng villa. Ganun niya kagustong makita kaagad ang kanyang anak. Unang beses yun na nagkasakit ang anak na wala si Nati sa kanyang tabi. Kung kaya naman alam niyang bahagyang mahirapan ng bata. Magpalit po muna kayo ng damit, Mr. Barcelo. Ulit ng maid dahil baka hindi siya nito narinig. Mamaya na, gusto ko nang makita si Brixton. Pupunta muna ako ng silid niya. Sinundan ng maid si Gaston nang pumasok to sa silid ng bata. Parang lantang gulay na nakahiga ang anak sa gitna ng kanyang kama. Namumulang magkabilang pisngi. Matamlay ang mga mata na dumapo kay Gaston. Ngumiti ito na makitang ama niya na pumasok. May thermometer sa kanyang tabi. Dinampot yon kaagad ni Gaston nang makalapit na siya sa kama. Daddy, you're home? Ngiti pa ni Brixton na inaisang nakabalot sa kanyang comforter. Hinaplos niyang ulo ng anak upang iparamdam na naroon nga siya. Nandito ng daddy. Sagot niyang muling nilagay ang thermometer sa kilikili ng anak. Nakita niyang nahihirapan ng anak sa sakit pero wala naman siyang ibang magawa. May gusto ka bang kainin? Ipagluluto kita? Umiling si Brixton at muling pinikit ang mga mata niya. Wala, daddy. Masakit na ang ulo ko. Turo nito sa kanyang sentido. Habang nakapikit ang mata, nilingon na ni Gaston ang maid na nasa tabi pa rin nila. Tahimik na nakatayo lang ito doon. Kanina, anong huling temperature niya? 39 po, Mr. Barcelo. Uminom na rin po siya ng gamot. Hindi ko pa siya ulit kinukuhanan. Gumalaw ang Adam's apple ni Gaston nang lumunok siya ng laway. Muli pa niyang sinalatang noon ng anak, habang hinihintay niyang tumunog ang thermometer. Hinawakan ni Brixton ang kanyang kamay na nakalagay sa noon nito. Marahil dahil malamig ang palad niya, kung kaya gusto ni Brixton na manatili yon sa noon niya. Masyadong mataas ang lagnat nito na nakakapagpaalala. Ganun pa man hindi niya ipinakita sa anak ang pagkataranta ng kalooban niya. Kung siyang masusunod, dadalhin niya na ito sa ospital. At least doon, may mga doktor na magpapatanungan. Sinabi mo ba kay Nati kung gaano kataas ang lagnat niya? Muling baling ni Gaston sa maid. Nag-aalala siya na mataranta si Nati kapag nalaman itong mataas ang lagnat ni Brixton. Opo, nagtanong po kasi siya kanina. Sinabi ko lang po kung anong totoo. Kinuha na ni Gaston ang thermometer. 39 pa rin ang temperature nito. Ibig sabihin na hindi pa bumababa ang lagnat ng anak magmula nang tumawag sa kanya ang maid upang ipaalam iyon. Hindi rin naging effective sa kanyang gamot na pinainom sa bata. Malamang minatrigger sa katawan ni Brixton. Kung kaya nilalagnat ito, hindi niya lang mapunto kung saan yan banda. Masakit bang tiyan mo? Umiling si Brixton. Ulo lang ang masakit sa kanya at wala nang iba pa. May bagyo pa naman, bulong ni Gaston, na napatingin na sa labas ng bintana at mas malakas ng ulan at nadagdagan pa ang bugso ng hangin. Mabuti na lang at nakarating na sila bago pa man yun mas lumakas. Kung dadalhin nila ito ng hospital, baka mamay mas mataranta si Nati.
Naisip ni Gaston na kung tatawag naman siya ng doktor, baka hindi rin makapunta doon dahil sa bagyo. Kapag humupa ng ulan at ang hangin ay saka na lang siya gagawa ng ibang paraan. Sa ngayon, painumin na lang muna niya ng gamot ito ng panglagnat. Kinarap niyang muli ang maid at tinanong ko anong oras ito huling uminom ng gamot. Binilang niya pa ang oras noon. Inom ka ulit ng gamot, Brixton, tapos matulog ka. Pagising mo niyan mamayang hapon, okay na. Wala ka ng lagnat. Magpakalakas ka na lang upang bumalik ang dating sigla ng iyong katawan. Marahang tinangon ni Brixton ang kanyang ulo. Ayaw niya sana, malamang wala siyang panlasa ngunit ayaw naman niyang sayangin ang effort ng pag-alaga ng kanyang ama na gusto niya. Gusto mo ng lugaw? Yung may nilagang itlog? Kain ka kahit na konti para meron kang lakas. Marahang tinangon ni Brixton ang kanyang ulo. Ayaw niyang biguin ng ama na alang-alala sa kanya. Kahit na alam niyang wala siyang gana, susubukan niyang kumain para hindi na ito mag-alala. Isa pa, baka kapag kumain siya ay gumaling na siya kaya makikinig siya sa ama niya. Kaunti lang, Daddy. Kakain ako pero konti lang. Pangunguna niya sa ama. Okay, ipagluluto kita ng lugaw. Saglit lang. Pagbalik ko, dala ko ng pagkain mo. Lumabas si Gaston ng silid upang magtungo sa kusina. Naiwan ng maid kasama ni Brixton. Habang naglulutong lalaki, nakasalubong niya si Gabi na karga ni Maria Gina. Kinuha niya ito nang magpakarga at sinama niya sa kusina. Panay ang halik nito sa kanyang pisngi habang nakayakap sa kanyang leeg. Kinikis-kis ang kanyang pisngi sa patubong buhok sa kanyang muka. Hindi niya ito binaba habang nagluluto siya ng porridge ni Brixton. Yun lang kasi ang oras na ibibigay niya sa anak dahil magiging focus na muna siya sa kanilang panganay. Nang matapos sa doon ay binigay niya na rin si Gabi na binili na si Maria Gina na pakainin na niluto niyang lugaw. Kuya Brixton is sick at kailangan niya ng kalinga ng Daddy, Gabi. Kapag gumaling na siya, saka ko babawi sa'yo ha? Sa ngayon, Sayaya Maria Gina ka na lang muna. Be a good girl ha, Gavrilyn? Tumango lang si Gabi na may hawak ng kutsara. Nagawa na nitong tikman ang niluto niyang lugaw. Sinundan niya ng tingin ng ama na malalaki ng hakbang pabalik ng silid ng kapatid niyang si Brixton. Kumain si Brixton gaya ng pangako niya sa ama. Ngunit ilang kutsara lang yon at tumayaw na. Bagay na naintindihan naman ni Gaston dahil siya masama nitong pakiramdam. Matapos na kumain na nakatulog si Brixton. Ilang beses niyang pinunasan ng basang face towel ang katawan ng anak. Yun ang bilin sa kanya ni Nati na hindi na maipakali kahit paalam niyang nandun naman si Gaston at hindi nito pababayaan ng anak. Nag-book na ito ng flight niya pa uwi, saka pa lang siya mapapalagay oras na nasa villa na siya at nakita niya nang okay lang sila. Sabi ko sa'yo, ako nang bahala sa anak natin. Bakit ka uuwi? Paanong team building niyo? Tanong ni Gaston nang tumawag si Nati at sabihin nitong uuwi na siya dahil hindi mapalagay. Nagpaalam naman ako ng maayos. Mahalaga pa rin sa akin ang anak ko kumpara sa trabaho. Hindi naman ako pinigilan. Yung boss ko pa nga ang siyang nag-book ng return ticket ko eh. Hindi na siya sinalungat pa ni Gaston na huminga na lang ng malalim. Wala siyang magagawa, lalo na't ginusto nito. Pinalagay na lang niya na mas maganda ngang naroon si Nati para dalawa silang mag-aalaga kay Brixton. Isa pa, itong mas nakakilala sa anak kapag may sakit. Bumaba ng lagnat ni Brixton. Bukas pagising nito malamang magaling na siya, Nati. Tura ni Gaston para low-key na sabihin hindi naman niya kailangang magmadaling umuwi. Basta uuwi na ako dyan. Tura ni Nati na desidido na sa kanyang naging desisyon. Okay, sige. Mag-iingat ka. Hindi kita masusundo sa airport. Ayos lang. Magkita na lang tayo dyan sa bahay. Bukas pa ng umagang nakuha kong flight, saka may mga cancel flight din. Dahil nga sa sama ng panahon. Pero at least may nakuha rin ako. Nang sumapit ang gabi ng araw na yon, pinili ni Gaston na hindi matulog. Hindi na ganong kataas ang lagnat ni Brixton. Ngunit hindi pa rin mapanatag ang loob ng lalaki. Tulog na tulog ang bata na bahagyang nagbigay ng kagaanan sa kanyang puso. Bandang 2:00 ng madaling araw nang lumabas si Gaston ng silid ng anak upang kumuha ng tubig. Nakasalubong niya ang maid. Sir, hindi ka pa magpapahinga? Ako na pong bahalang magbantay kay Brixton. Baka naman po tuloy-tuloy ng pagaling niya. Ganun na lang ang iling ni Gaston. Wag na, matulog ka na. Ako nang bahala sa anak ko. Pwede naman ako matulog bukas. Pagbalik ng silid ay tuluyan ang nawalang lagnat ni Brixton. Nahiga si Gaston sa kanyang tabi at binigyan ng yakap ang anak na gumantay niya rin sa kanya. Naramdaman na ni Gaston ang pagod. Nangihingi na ng pahinga ang katawan niya pero hindi siya pwedeng matulog. Baka mamaya paggising ay bumalik pang lagnat ng anak, hindi pwede. Kailangang mamonitor ito
Dala ng matinding pagod ng biyahe at antok, hindi na malayo ni Gaston na sumara ang mata. Masuyong hinalikan ni Brixton na magkabilang pisngi ng ama nang magising siya at makita na nasa tabi niya ito. Muli niyang hinawakan ng magkabilang pisngi ni Gaston nang maramdaman ni Brixton ang kakaibang init noon. Hindi normal, para itong sinusunog kagaya niya ng nagdaang gabi. Natataranta na siyang bumangon, muli pang hinawakan ng pisngi ng ama. Daddy! Subok niyang gising sa kanya, ngunit tumagilid lang sa kabilang pwestong ama na mas ibinalot pang katawan niyang bahagyang nangangatal sa comforter. Wake up na, Daddy! Bumaba na siya ng kama upang magtawag ng maid nila. Naisip niya na since magaling na siya, parang nailipat niya sa amang kanyang lagnat. Ito naman ang may sakit pagkatapos niya doon. Kumusta na si Brixton? Pagkabukas pa lang ng pintuan ni tanong na ni Nati. Kakababa pa lang niya ng taxi at bakas pa sa kanyang mukha ang pagod na kanyang naging biyahe. Bagamat sinabi ng dating governor na hindi niya na kailangan mag-alala dahil magaling na ang anak, hindi pa rin siya mapalagay hanggat hindi siya mismong makakasaksi sa personal. Bumaba na pong lagnat niya, Madam. Si Gaston, sunod na tanong niya na iginala ng mga mata sa kabuuan ng kanilang villa. Nasa silid pa po ni Brixton, sinamahan niya siya buong magdamag. Sabi ko nga ako nang magbabantay at matulog na muna siya, kaso ayaw niyang pumayag. Hindi pa siya ulit lumalabas. Binitawan lang ni Nati ang kanyang maleta sa sala. Nang kanilang bilat, hinayaan niyang mga maid na nilang bahalang magdala noon sa kanilang silid. Dere-derecho niyang tinungo ang hagdan. Natigilan siya sa paghakbang paakyat nang makita si Brixton na mabagal na pumapanaog. Medyo maputla pang mukha nito na halatang bagong gising pa lang. Pero masigla ng mga mata. Mommy! Sigaw nito nang mamataan ng kanyang bulto. Napatigil pa sa paghakbang niya, ngumiti si Nati tinintay ang mabilis sa pagpanaog ng kanyang anak. Kumusta? Magaling ka na? Pinag-alala mo naman ang mommy. Yakap na niya kaagad sa batang tinapon ng kanyang sarili sa ina. Nasaan ang daddy? Tulog pa? Mabuti at magaling ka na. Okay na ako mommy, pero mukhang kay daddy naman nalipat ang sakit ko. Kinuha niya siguro sa akin. Tingala pa ni Brixton sa ina habang nakayakap pa rin sa bewang niya. Ang init niya, mommy. Ginigising ko, umuungol lang si daddy, mommy. Kinuha niyang sakit ko. Tinambol na sa labis na kabang puso ni Nati na marinig ang sumbong ng anak. Bahagyang napaawang na ang bibig niya ng nahigit ng ilang segundong hininga niya. Binuhat na niyang anak dala ng pagkataranta at adrenaline rush ay mabilis na siyang umakyat ng hagdan upang puntahan lang si Gaston sa silid ng kanilang mga anak. Binaba ni Nati si Brixton sa may pintuan at napasugod ng lumapit sa kama kung saan inaabutan niyang nakahiga si Gaston sa paraang iniwan ito ng anak niyang si Brixton. Nakabaluktot, mariing nakabalot ng katawan sa comforter na tila balamig na lamig. Halos mapasong kamay ni Nati nang hipuin niya ng noon ng dating governor sa sobrang init. Inaapoy ito ng lagnat, nakakasunog. Hala, oo nga, aniyang napahawak pa sa kanyang dibdib. Nanilingon na si Brixton, nakatayo pa rin sa kung saan siya iniwan ng kanyang ina. Gaston! Marahang tapik niya sa balikat ng lalaki upang gisingin. Ngunit hindi naman ito tumugon. Dahan-dahang lumapit si Brixton. Nagsunuran na sa silid ng mga maid na nakarinig sa sinabi ni Brixton pababa nito ng hagdan. Mommy, kinuha ba ni dading lagnat ko kagabi? Kaya siya naman ang may sakit? Osyoso ni Brixton na salita ng tingin sa kanyang amang nakapikit pa rin ng inang natataranta na noon. Hindi siya magawang sagutin ni Nati na nagpapanik na kung ano ang una niyang gagawin. Dadalahin niya ba ito sa ospital? Yun ang dapat. Ngayon lang naman kasi ito nagkasakit ngayon. Malamang dahil yan sa pagod niya, madam. Tapos hindi pa siya nagpalit ng damit. Yan pa rin ang suot niya nung bumaba siya galing ng Baguio. Hindi niya kasi magawang iwanan si Brixton eh. Sinabihan ko naman po siya, kaso baka nakalimutan niya. Sabad ng maid na maalalang biglang itsura ng dating governor bumaba galing ng Baguio. Dalahin na natin siya sa ospital, madam. Yun ang mas mabuting desisyon. Hindi pa siya lubusang magaling sa sakit niya, hindi ba? Baka mamaya mas lumala pa yan kung hayaan lang natin na dito lang sa bahay. Pinaypayan ni Nati ang mukha gamit ang palad niya. Nakasampa na si Brixton sa kama at pilit na ginigising ang ama. Naungo lang ang nagiging tugon sa kanya. Kailangan niyang kumalma at pag-aani ng isipan. Kung magpapanik siya baka mas lalong lumala ang kanilang sitwasyon. Tama ka, dalahin na natin siya sa ospital. Tumawag si Nati sa 911 at nang sagutin iyon, nag-request siya ng ambulans at agad-agad. Hello, may pasyente kami dito na kailangan dalahin kaagad sa pinakamalapit na ospital. Please, help us. Nanginginig ang boses ni Nati nang sabihin yon. Pwede namang gumamit na lang sila ng sasakyan, pero baka mamaya kung ano pang mangyari. Mas mabuting ambulansya na lang. Rumesponde naman kaagad ang kausap niya na binigay ni Nating address ng kanilang villa.
Pagkatapos noon ay si Conrad naman ang kanyang tinawagan upang kunin ang kontak ng doktor nito. Wala siyang kontak ng personal sa kanila dahil hindi pa naman to nagkakasakit. Ngayon pa lang, mula nang magkita sila, ngayon pa lang na malamang nga inahawa ni Brixton. Ano nangyari sa kanya? Usisa ni Conrad na biglang binalot ang katawan ng pag-aalala. Bilin sa kanila ng doktor hindi dapat ito magkakasakit kahit na simpleng lagnat lang. Hindi naman malala, lagnat lang. Pero kasi alam naman natin na mahina ang katawan niya. Kagatnanin natin ang pag-ibabang labing pilit tinitibayan ng kanyang sarili na huwag umiyak. Okay, ako nang tatawag sa doktor niya. Sabihin mo sa akin kung saan ospital mo siya planong dalahin. Baka na sumobra na naman siya sa pagod. Binili na siya ng doktor niya eh. Hindi na malayan natin kung paano niya kinaya ang sitwasyong iyon na para bang maging siya ay bibigay ng katawan dahil sa pagod na kanyang nararamdaman. Nahaluan pa yun ng pag-alala kung saan nabubuo na naman ng stress niyang matagal na noong huling maranasan. Dama niyang pamamanhid ng katawan sa labis na pag-aalala, ngunit hindi niya inuna. Ang sabi niya kailangan niya maging kalmado sa sitwasyong ganun lalo at hindi naman niya makausap ng matino si Gaston. Nanatiling nakapikit ang mata at kunot na kunot ang noo. Subalit paano siya kakalma kung ganun ang madadat na niyang bigla. Magaling na nga ang kanilang anak pero si Gaston naman ang pumalit sa kanya. Si Gaston na nagkasakit na dati. Parating ng ambulance, pahayag niya kahit na wala namang nagtatanong. Dadalhin na kita sa ospital. Dagdag pa ni natin na si Gaston na kinakausap kahit na hindi ito sumasagot upang libangin ang kanyang sarili habang naghihintay ng pagdating ng ambulansya. Pinili ni natin na mag-impake ng ilang mga gamit at damit ni Gaston na kanilang dadalahin paalis. Matapos noon inupo siya sa gilid ng kama at muling sinalat ang noo at leeg ni Gaston. Mainit pa rin ito. Hindi nagbago yon kahit na ilang beses na niyang pinunasan ito ng basang bimpo. Hindi niya naman ito pwedeng bigyan ng panglagnat na gamot at baka hindi pwede. Kailangan na alam ng doktor niya ang mga gamot niyang papasok sa katawan dahil may maintenance to na iniinom. Kinarga niya na si Brixton na naghikbi na sa paanan ng kama ng ama. Gaston, muli pang subok ni natin na gisingin to habang marahang tinatapik ang pisngi. Bahagyang dinilat ng ni Gaston ang kanyang mga mata nang marinig ang boses ni Nati. Maliit siyang ngumiti nang makitang malabong imahe ni Nati at Brixton sa kanyang harapan. Nakarating na pala ito. Gusto niyang bumangon pero hindi niya magawa. Ang bigat ng katawan niya. Wala siyang lakas upang gawin ang gusto niyang gawin. Nanghihina rin ang katawan niya. Naririnig mo ba ako? Nilalagnat ka. Ikaw naman ang nilalagnat pagkatapos gumaling ni Brixton. Umungo lang si Gaston na sa mga sandaling yun na hinang-hina pa rin. Ilang beses nang sinubukang bumangon ngunit kahit na ang pagbubuhat ng kanyang braso ay hindi niya magawa. Ubos na ubos ang lakas niya. Masakit din ang ulo niya at labis ang bigat ng talukap ng mga mata. Mommy, bakit kasi kinuha ni Daddy yung lagnat ko? Bakit hindi niya nalang tinapon sa labas? Inosenteng tanong pa rin ni Brixton nang makita niyang nahirapan ng ama. Dapat tinapon? Hinalikan ni Nati ang noo ng anak at bahagyang umiling. Nakikita niya sa mga mata nito na sinisisi niyang kanyang sarili kung bakit ang ama naman niyang tinamaan doon ng sakit. Brixton, hindi niya kinuhang lagnat mo. Dahil hindi naman yun nakukuha, malamang sa pagod ng daddy, kung kaya siya nagkaroon din ng lagnat. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, ha? Gagaling din siya kaagad. Pagagaling siya ng doktor. Magagaling naman ang mga doktor na naroon, kaya gagaling din siya kaagad.